Hello, Scorpio. Reading mo for September 28 to 30, month end. Tingnan natin ano yung mga ganap tong katapusan. Pero kahit kailan dumating sa ito, anumang petsa, lahat naman na reading ko dito, timeless. Okay? Kung gusto nyo ng private reading ko, guys, dumiretso kayo dun sa FB page ko. Meta verified yun, purple tin. Iisa lang yun, basta may blue check sa kanan. Pag walang blue check sa kanan, hindi po ako yun. Ha? Kayo po mismo mag-PM sa akin, yung link nakalagay sa description, babasahin nyo na lang. At kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Sa mga matatagal na, maraming salamat po sa patuloy na suporta pagsubaybay. Medyo natagalan ako, na-delay mga readings ko kasi may mga inasikaso ko, no, pabalik-balik ng check-up. No, di pa rin ako totally okay. Ang dami kong tambak na private readings kasi nga August pala nagkasakit na ako eh. So lahat yun kailangan kong habulin. Oops, baliktad pala. Release, step by step. Present. The journey. Kasi itong mga bilog na cards na ilalagay ko, ito yung mga paparating pa sa'yo, which is bubuksan natin, step by step later. Okay. Tapos kukuha rin tayo ng mga cards para sa love life, kasi syempre iba dito hindi mabubuhay ng walang love life sa reading. Although itong reading ko talaga, general reading lang naman to, sinisingit ko lang naman yung mga, very maiksing lang, silip sa love life ninyo. Siyempre, meron din tayong mga tarot cards. Okay. Sensya na kayo, may mga gumagalang manok dyan sa labas. May aso rin na maingay. Yan. Bago ko ipapakita sa inyo yung card, sisilipin ko muna sa screen kasi bago ko ilabas sa screen kasi minsan may walang damit, bawal yun. Sa bottom ng deck mo, meron kang Knight of Cups. Okay. So, ang feeling ko, Scorpio, malakas yung energy dito ng journey, no? Which is yung path na tatahakin mo or kung nagsisimula na yan, yung path na tinatahak mo ngayon. Kasi meron ka ditong journey, meron ka ritong release, step by step, and the present. Lahat ito ay magkaka-relate kung tatanungin. Kasi, meron ditong something na, ewan ko, meron kang pinagdadaanan or certain goal gustong marating. It could be na maaaring gusto mong mag-jump agad doon sa next step or next stage, which is hindi pwede. No? So, nakikita ko dito, meron ka munang dapat i-release. First thing, Scorpio, importante muna na i-release mo to. Bakit? Kasi hanggat hindi mo to nire-release, hindi matatanggal. Itong bagay na to na hindi mo pa natatanggap or nire-release, ito yung nagiging blockage dito sa iyong journey. No? Stay in the present. Kasi parang may something dito sa past na kailangan mo i-release. Related sa past. Bahala na kayo kung saang aspeto ng buhay ninyo ito tumutugma. Ito ay general reading. Meron kasing step by step na proseso yan. Hindi ka pwedeng mag-jump agad sa step 3 without going through step 2. Chronological order. Merong stages, kumbaga, proseso. Kumbaga, ito ay something na hindi pwede mong tumalon ka na lang from step 1 to step 5. Stage 5, parang ganun. So, ang sinasabi kasi dito is mas mag-focus ka dito, what's in front of you with the present card. Ganun din sa step by step. Kasi dito sa step by step, unti-unting mag-unfold sa iyo yung path na tatahakin mo, which is ito yung pinaka-journey mo.
Okay, journey. Ito yung mga dapat mong matutunan, no? Bago mo marating yung certain level na yun or certain, ano ba tawag dito? Certain status na yun. Merong, kumbaga, may mga dapat kang unahin, pero ang parang clear kasi dito is you're dealing with, alam mo yun, parang nagkakaroon ka ng trouble releasing the past. So, ang sinasabi kasi dito, ang emphasis is mas mag-focus ka doon sa what's in front of you, kung ano yung nandito sa present moment. Okay? At ipakawalan mo na yung past na yun kasi yun yung nagiging malaking blockage dito sa iyong journey, sa process na ito, sa path na ito na tinatahak mo. Kasi etong journeying na to, meron something dito na sinasabi na ano yung mga dapat nating pag-focusan muna base dito sa lahat ng cards na lumilitaw sa'yo eh. Especially sa step by step, tapos the present, at saka itong journey. So ano muna yung mga dapat mong bigyan ng focus priority, no? So may mga lessons, may mga pagdadaanan ka, may mga insights na naunti-unting mag-unfold, marireveal sa'yo dito sa step-by-step card mo. Which is yun yung part ng pinaka-journey mo. So malalim to. Ano man itong journeying na to na tinutukoy, nagsisimbolize sa situation nyo. Kayo ang makakapagsabi kung ano yan. Pero ang importante dito sa present mo eh. May mga kailangan kang harapin, gawin. And pakawalan yung sa past. Kasi yun yung nagiging hindrance. Okay? So, yun yung intindi ko dyan. Ngayon, ano na yung mga, wait lang nakatabingi pala yung camera ko. Ayusin ko. Yan, hindi ko masyadong nalak. Tumabilog yung mga next na paparating sa'yo. Meron ka ritong teapot, dragon, dolphin, forest. Teapot is about friendships. Yung mga connections mo. No, you could be building friendships, no? Siguro pwede talaga sigurong may madidevelop dito na from kakilala into someone na pwedeng magiging talagang BFF mo, loyal sa iyo. Sinasabi dito, friendship, deep friendship with the same sex, kapareho mong So, kung ano man ang gender mo, yun yung clue. Pero pwede rin namang any gender yan. Kung hindi man talaga kapareho mong gender. Basta meron lang ditong mga connection na madidevelop into deep friendship. Merong dragon card dito, Scorpio, sinasabi na beware of self-delusion. Ito yung mga, kuning-kuning, may mga ini-imagine mo. Mahilig ka bang mag-ilusyon? Yan, may mga delusions ka daw na kailangan mo ng pakawalan. Baka yung isa din yun sa mga dapat mong i-release. Oo. Basta sinasabi dyan, beware of self-delusion. Yan yung mga pantasya, imahinasyon, no? Maging maging aware ka doon sa maging realistic. Ano yung totoo doon sa pantasya lang? Kathang isip lang. Okay? Meron ka daw financial gain. Buti na lang, may magandang paparating sa iyo. Itong increase na to, sa sahod mo, kikitain mo, it could be something na bunga ng iyong kasipagan in the past or recent past. Ano man yan. Tsaka may forest dito. Meron talagang something dito about your mindset, mga imaginations mo sa pag-iisip mo. Magulo, muddled ang pag-iisip mo. Scorpio, clouded. Kailangan mo ng clarity, kailangan mo ng grounding. Okay? Umaangat yung paa mo sa lupa, nawawala ka sa realidad.
Nawawala rin yung focus mo. Kaya nga may binabanggit dito about focus kanina. Ngayon, about your love life naman. Sana natin to. Meron ka nourish, perspective, finality. Trapped. Trapped sa past. Kasi nga, meron ditong release. Dito pa lang sa unang-unang card mo, lumilitaw na trapped ka sa nakaraan mo. So, kailangan mo nang pakawalan yung nakaraan. Magpaalam ka na. Okay, hindi doon nagtatapos ang buhay mo. Meron pang mga mag-unfold sa'yo dyan na bago eh. Kailangan mong ngayon mag-focus sa sarili mo, sa present. Huwag ka nang mag-focus dito sa person na to. Kaya mong mabuhay nang wala siya. Kasi dito, you should nourish yourself. Take care of yourself. Asikasuhin mo muna yung sarili mo ngayon. Mag-focus ka sa growth mo. Kasi kaya mong mag-isa eh. Baka meron kang delusion. Ayan, ito na yung delusion, no? Or illusion. Kuning-kuning na sinasabi ko. Na hindi ka magiging masaya nang wala kang jowa, wala kang person. Baka parang ganun yung mindset na napipick up ko rito. Kasi meron ditong something na hindi ma-release. So, yung pala, pwedeng person pala. Lumilitaw dito sa love reading mo. Okay, nagkaroon man kay finality, closure, usapan, formal, wala. Release mo na yun. Baka naman sobrang tagal na nun. Or kahit hindi, parang mayroong sinasabi dito eh. Pwedeng yung non-closure na yun, kawalan ng closure, maybe yun talaga yung closure. Diba? Kasi ayan, kung ikaw, nasa sayo, sinikita ko, mangyayari dito, matatrap ka lang dito. Okay, stuck, tied down. Ikaw, choice mo yan, buhay mo yan. Okay, so isa-isa ko munang sisilipin to, excuse me, bago ko ilabas. Ito, may nakahubad. Ayan na. Sabi ko na eh. Judgment card, wake up call, hindi ka pa rin ba nagigising ka ngayon? Empress. May darating na bagong person sa'yo. Kaya kung hold on ka ng hold on, hindi mo nire-release tong past mo, ex mo, lalo na nade-delay yung pagdating dito ng tamang person sa buhay mo. Which is, ito yung mas deserve mo. Okay? Kung hindi naman ito about a person, could be yung new opportunity para sa mga hindi makarelate sa love life. Kasi general reading to, baka naman yung iba sa inyo, hindi pala love life yun, iba. Pakawalan mo na yun, ano man yun. Wala na yun eh, past na yun eh. Love life may pinag-uusapan dito, hindi. May paparating na bago. Nabablock yan. Hanggat hindi mo na-i-release yan, nababarahan lang yung pagpasok ng maganda eh. Ng mabuti, ng mas better. Meron ako nakikitang offer dito. Romantic man ito, hindi. Sa romantic, pwede ito new person. Pwedeng water. Okay? Ayan no, hindi ka makausad. Chariot. Ikaw, bala ka, nasa sa'yo yan. Confused ka eh. Gulo ng isip mo eh. Tsaka may mga delusion ka eh. Illusion. Alam mo yon, mga imagination mo, fantasy mo. Kaya nga sabi ko yung paa mo mangat sa lupa. Wala ka sa realidad. Isaminin mo mabuti yan. No? Yan yung malaking blockage mo. So, nakikita ko dito with the Four of Wands, maaaring meron ditong stability na paparating sa'yo. Stability man to sa trabaho, sa relationship, or sa financial. Meron ka rin kasing abundance card, ang ganda eh. Iba dito, ito ay marriage, occasion, reunion, family reunion man yan, anong klaseng reunion, may gathering, may celebration, may okasyon. Nagdidiwang yung mga tao, nagtitipon, nagsasama-sama ba sa anything na ganun. Pero kasi ang Four of Wands is associated sa stability. So asahan mo na, may mga grasyang paparating, may kasaganaan, prosperity, stability with the Empress card. Nakikita ko rin na meron ditong something coming into fruition, may mamumunga na, meron ng paparating na bunga, resulta. Aanihin mo na yan eh. Ito na yung
harvest time, reaping, kung ano man yung mga itinanim mo. Okay, Judgment card is about wake-up call. Ang hirap mong gisingin daw, Scorpio. Kailan ka daw ba mauumpog sa katotohanan or sa realidad? Pero darating at darating itong wake-up call na ito para sa'yo. Magigising ka na finally sa torotot ni Angel Gabriel. Okay? Parang ano to yung alam mo yung parang nawala yung tama mo kung nalasing ka. Naimasmasan ka na nung nakakain ka na ng sopas o lugaw o noodles. Diba, ayan, pagka may sakit tayo, may lagnat tayo, diba? Pag uminom ka ng paracetamol, maya-maya siguro mga after 30 minutes, papawisan ka na eh. Diba? Yung parang nagdidiliryo ka sa lagnat mo, tapos mamaya huhupa na siya. Pag umepekto na yung sumipa na yung paracetamol, parang ganun to. Una parang hindi mo pa na hindi ka pa aware, pero ma-awaken ka rin. So meron ditong mangyayari na yun yung magiging eye-opener para sa wake up call para sa iyo. Patungkol man yan sa love life mo man o kahit sa ibang bagay since ito ay general rating. Kung hintay ka ng hintay kasi na may babalik dito, alam mo parang hindi na to babalik. Meron something dito na hindi na babalik. Tao man niya hinihintay mo o ano man. Most likely tao. Pwedeng may kinalaman doon sa love life mo eh. Maaaring nakahanap na ng someone better yan eh. Kaya nga magising ka na. Okay? Wala nang reason na magstay ka pa rito. Dito sa sitwasyon ng 8 of Cups na to na wala nang mangyayari dito. Nagamit na yung 8 cups dito eh. Nasa sayo na lang kung talagang gusto mo ma-stuck forever dyan, na wala kang growth, wala kang improvement, diyan ka na lang. Okay? Choice mo yan. Kuha tayo ng closing message. Increase. You have successfully manifested something near and dear to your heart. Saan ko ba nakita increase? Ito, increase sa pera. Ito na yun. Successfully, nagawa mo ito. Ito ay something na pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, minanifest mo. And ngayon, naanihin mo na yan. Sabi ko may pag-ani with the Empress. Ito ay maliwanag na may increase talaga. Sa sales mo, kung negosyante ka, kung ito ay increase sa sahod, no? Ano man ito na minanifest mo sa puso mo, ito na yung magi-increase. Ito na yung aanihin mo. Mas plentiful ngayon. Mas abundant. Alam mo yon. Yung increase na to, not just in material, ha? Okay? Halimbawa, it could be an increase sa sa connections mo, popularity mo, sa knowledge mo, sa wisdom mo. It could be anything. Okay? Scorpio, maraming salamat for dropping by sa matagal ng pagsuporta, pagsubaybay. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow, palib na lang din ng like, ng comment, pa-share na rin to kung nagustuhan mo, nakarelate ka sa reading ko. Private readings, dumiretso kayo sa Nag-iisa official FB page ko. Nakalagay lagi yan sa description ng video ko. Nandyan yung link, itap nyo lang, mapupunta kayo. Paano malalaman yung legit na purple tin page? Merong check sa kanan. Pag walang blue check sa kanan yung purple tin, hindi ako yun. Okay? Take care. God bless.